China, binomba na naman ang Pilipinas. Nasa ayos talaga itong mga chiko. Ano to? Ay, kung hindi ka pa pala nakakapag-subscribe, please hit the subscribe button para sa iba pa dating mga topic. Kumustahin natin kung ano nga ba talaga nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Let's go! Tuloy na tayo sa bagong insidente na ginawa ng China. Itong mga Chinese na to, hindi ko naman linalahat, pero hindi sila talaga nadadala sa mga usapan. Hindi talaga sila nadadala sa mga usapan. Alam ko may mga pinag-usapan na sila dito na nagkaroon na ng pag-uusap sa parte ng Pilipinas sa China na pahupain ang mga ganitong insidente. Pero tignan mo sila pa rin yung palaging nag-i-initiate sa mga ganitong aksyon. Mga matitinding aksyon na pwede mag-cause ng gera. Sa ayos talaga itong mga chiko na to. So ngayon titignan natin kung ano ba talaga yung nangyari. 5 barko ng China Coast Guard ang sabay-sabay na binombard ng tubig ang barko ng Bureau of Fisheries na Isipin mo, 5 sabay-sabay na barko ang bumomba dun sa barko ng Coast Guard. Isipin nyo, 5 sabay-sabay na barko ang bumomba dun sa barko ng BFAR. Isipin nyo yun, kalalaan nito. Parang mas pinapalala pa nila yung kung ano yung mas pinapalala pa talaga nila. Gusto nilang palalain. Kumbaga gusto pa nilang palalain yung mga insidente dito sa West Philippine Sea. diplomatic resources of BIFAR habang naglalayag patungong Escoda Shoal kanina. Kasabay niyan, ilang beses na direktang binangga ng Chinese vessels ang barko ng Pilipinas na nagtamo ng pinsala. Nagsimula Binunggo na naman. Nung nakaraan, meron tong bungguan na dalawang yung PCG tapos yung Coast Guard. Chinese Coast Guard, merong bungguan. Yung isa, nagtamo talaga ng malaking tipak dun sa gilid ng barko. Tapos ito, may panibago na naman. Ito, ginitgit talaga to. sa gitgitan at habulan hanggang sa nagpang-abot ang barko ng BIFAR na BRP Datu Sanday. 6 na beses pinangga ng China Coast Guard vessels at Chinese Maritime Militia ang barko ng BIFAR kung saan Kitang-kita nyo naman na binubomba talaga. Binubomba na nila talaga ng tubig. Parang gusto nilang sirain yung barko. kami nakasakay ngayon. Nangyari yan sa gitna ng aming paglalayag patungong Escoda Shoal sa West Philippine Sea kanina lamang. Tinamaan sa parehong gilid at nguso ang BRP Datu Sanday. Ilan sa mga barko na humabol sa amin ay mga parehong barko rin ng China Jess na bumangga sa mga barko ng Philippine Coast Guard sa Escoda halos 1 linggo na ang nakakalipas. Ito yung sinasabi ko na magkaroon sila ng banggaan din. Hindi bangga, sinadyang banggain ng Chinese Coast Guard, yung Philippine Coast Guard. Isang News 5 sa mga sakay ng barko ng BIFAR na nakakita mismo sa mapanganib na aksyon ng China. Nang papalapit na kami sa Escoda, dito na mas naging agresibo ang CCG. Jess, isa-isa nang winotter cannon ng Chinese vessels ang mas maliit na barko ng BIFAR. Umabot sa 5 CCG ang sabay-sabay at magkabilaan pa kung bombahin ng tubig ang BRP Datu Sanday. Jess, ito pa yung mas matindi, tumagal yan ng halos 1 oras. Basang-basa ang mga crew ng barko ng Pilipinas maging mga miyembro ng media. Pinasok din ng tubig ang barko. Sipin nyo, ang lakas nitong pagkakabomba na to. Kasi ako nagtrabaho din ako sa barko, so alam ko kung gaano kalakas yung pump na ginagamit dito. Kanya nabasa ang mga gamit. Mabuti naman at walang nasugatan na crew ng BIFAR. Yun nga lang, nagkasira-sira ang navigational at communication equipment ng aming sinasakyang barko. 70 nautical miles o 140 kilometers ang layo ng Escoda sa mainland Palawan, kaya pasok ito sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Isipin mo, sobrang lapit lang nito sa Palawan pero ginaganito tayo ng mga singgit na yan. Isipin nyo. Ulat ng Chinese media, idiniit ng China Coast Guard na bahagi ng control measures nila at normal navigation missions ang panibagong insidente na nauwi sa banggaan at water cannon attack. Sige. Normal pala to sa kanila. Yung ganitong pangbubuli, yung ganitong pambubunggo. Normal ba pala talaga sa kanila to? Malupit talaga tong mga singgit na to. Normal pala. Sisiri ng China ang mas maliit na BIFAR vessel
na nagsagawa umano ng dangerous maneuver sa mas malalaking barko nito. Maging mga mangingisda, tinataboy din umano ng China sa Escoda. Nakausap natin ang ilan sa Isipin nyo, madaming Pilipino nagugutom dahil dito sa kalokohan ng China na to. Madaming mangingisdang walang hanap buhay, nawawalan ng hanap buhay dahil sa kalokohan nilang ginagawa. Ano kayong pumalag yung mga PCG dito? Ano kayong mangyayari? Ano, di ba? Para naman malaman nila kung ano yung maramdaman din nila kung ano ba talaga yung ginagawa nila sa Pilipino. kanila gaya ni Tatay Punyong Lopez na mula pa sa Malayan, Batangas. 4 na araw daw ang biyahe nila patungong Escoda kaya naghihinayang siya na kaunti lang ang huli nila. Jess, kinundinan ng National Task Force for the West Philippine Sea ang panibagong water cannon attack. Yun ang problema. Lagi tayo nagkukundo na wala namang nangyayari. Tignan mo yung Japan, pumalag. Yung Vietnam, pumalag. Pero wala namang nagawa yung China. Nag-iingat din sila sa kumbaga ayaw din nila na magkagera. Pero kasi ang Pilipinas hindi pumapalag. Kaya siguro lumalaki din ulo nila. Kaya gusto bulihin ng bulihin. Pero siguro ang pumalag ang Pilipinas. Ewan ko lang sa mga singgit na to kung anong mangyari. Pagka ng China sa barko ng Pilipinas. Sa isang pahayag, tinawag ng gobyerno ng Pilipinas na unprofessional, agresibo at iligalang aksyon ng China. Samantala, bandang 3:00 kanina nang pinili ng BIFAR na wag nang ituloy ang aming biyahe patungong Escoda para sa kaligtasan ng crew. Kaya sa mga kapamilya, kaanak ng mga crew ng BRP Dato Sanday na kasama namin ngayon na naglalayag, ay wag po kayong mag-alala at nasa mabuti na po silang kalagayan. Hindi pa masabi ng BIFAR ang halaga ng pinsala sa BRP Dato Sanday. Isa sa ilalim pa kasi sa assessment ang barko. Jess, balik muna sa iyo. Okay, maraming salamat at ingat kayo dyan, Gio Robles. Mga kapatid, Jess De Los Santos. Ngayon, kung kayo na magdesisyon kung ano ba talaga magandang gawin dyan sa mga singgit na yan. Kumbaga, Pilipino tayo, Pilipino ako, Pilipino ikaw, nanonood. Comment below kung ano ba talaga magandang gawin dyan sa mga checkoan na yan. Ayun, para sa mga hindi pa nakasubscribe, para sa mga ating mga susunod na nating pag-uusapan, kalimutan na mag-subscribe para naman ma-update kayo sa mga makabuluhan natin na pag-uusapan. Salamat!